So, good morning mga kalipad. Medyo kagigising lang natin. So, ang ating content ngayon ay plano ng bahay. Meron akong ginawang plano kahapon. In-estimate ko din yung yung presyo. Talagang malaki din pala. Talagang aabutin. So, tignan nyo mga kalipad. Yung aking in-estimate na materyales. Sarap finishing pa lang tayo mga kalipad. Hindi pa kasama dun yung mga ibang materyales. Kaya ng plywood, 2x3, 2x2, tapos mga kaya ng graba, buhangin, tapos or mga pako or mga alambre panalin natin sa bakal. So kukumputing ko pa yon kung magkano pa nga abutin, kung hanggang magkano ang budget sa ganitong sukat ng bahay mga kalipad. Ayan, tignan ninyo mga kalipad. Ang sukat nito ay 11.7. So 7/11. Ayan mga kalipad. So ito yung master bedroom. Ayan. Ito naman yung CR nya. Ito din yung CR sa labas. Para dito sa isang kwarto dito. Para pag may bisita, dito sila magsi-CR. Ayan. Ito yung living room, dining, saka kitchen. Ito naman yung exit labas. So ito kung nakikita nyo ito mga kalipad, ito yung bintana yan. Yan mga ganyan, bintana. Yan. Ito bintana rin to na pa letter, kumbaga sa letter J. Yan. Ito yung main door. Tapos ito yung pinaka step nya. Ito yung balcony. Yan. Pero parang iniisip ko mas maganda yata kung pag ganun yung hagdanan nya. Pag ganyan. Pa letter J. Pero tignan ko kung mas maganda. Pero parang mas maganda eh. Hagdanan yung paikot. Pag ganyan. Kasi ito yung magiging, ito yung pinaka harapan eh. Ito yung pinakadaan. Dito naman yung pinaka gate dito sa parte dito, likod yan, likod yan, bintana rin to. Itong nakikita nyo itong puting to, yan yung mga poste mga kalipad. Yan, poste yan. So ang poste nyan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na poste. So ang gagamitin natin dito mga kalipad ay bawat kantuhan ng poste sa natin sa bakal ay 4 na 16 mm, tiga 4 na 16 mm para matibay. Tapos may paikot din siyang 4 din na 12 mm. So magiging 8 silang peraso. 4 na 12 mm, 4 na 16 mm. Yan. Yan. Maglalagay pa tayo dyan ng pagagawin, maglalagay pa tayo ng tie beam para mas matibay.
So ang purpose nung 16mm at saka 12mm ay para kung mag second floor man ang bahay na gagawin o itong planong to ay matibay sa mga gaya ng lindol. Yan. Pero dapat talaga ang pundasyon maganda at saka naka-tie beam lahat sa ilalim ng lupa. Tie beam yan dapat. Ganyan mga kalipad. Para lahat ng poste nakalak. Importante yon sa pag build ng isang pundasyon ng bahay. Kasi pag wala yung tie beam, kapag umuga, may tendency na kahit anong tibay ng poste mo, may tendency na bumagsak kasi hindi siya nakalak sa ilalim. So yan mga kalipad, ang 7x11, 11x7. Yan lang mga kalipad. So ang estimate ko dito na sa materials ay kung kukumputin ko lahat ay nasa 500 up materials nito. Sa ano pa lang to, sa wrap pa lang, wrap finishing. So hindi pa kasali dito ang trusses at saka bubong at saka yung pinaka finishing nya, yung interior design, hindi pa kasali doon. Sa wrap finishing pa lang tayo. Ayan. So aabutin to ng mga, sabihin na natin mga M mahigit yan. Mahigit ang presyo magagastos. Yan mga kalipad. So kung makikita nyo, ayan ang magiging harap. Ayan. Dito yun, area to. Tignan natin kung anong magandang design. Pero yung pinakita kong drawing na yun, ito. Ayan. Yan ang pinamagiging design dun sa mismong dito sa balcony. Yan ang plano natin dyan mga kalipad. So abangan nyo mga kalipad ang pag-build nito. Yan, abangan natin yan mga kalipad.